So eto mga sangkay, matindi tong pag-uusapan natin ngayon dahil nga po itong si Baste Duterte ay mayroon dong pong isang video na kumakalat na may isang tao po na nang real talk sa kanya mga sangkay at dito talaga nga namang binoljak. Si Baste Duterte, pag-usapan po natin. Hey guys, what's up? This is me, Sangka Janjan. I'm back for another vlog today. Kamusta po mga kababayan, mga solid sangkay? At ito, pag-uusapan po natin itong si Baste, no? Na, mga sangkay, nabuljak po. Napahiya po, mga sangkay, at itong video ngayon kumakalat sa social media. Talagang ni-real talk siya dito, mga sangkay, no? Pag-usapan po natin yan, pero bago tayo magsimula, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe at gustong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po mga sangkay yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, eto pag-usapan po natin. Itong si Baste Duterte kasi mga sangkay, bumanat nakaraan. Ngayon, binanatan niya yung administrasyon. Na itong administrasyon daw ngayon, nagde-divide sa sambayan ng Pilipino. Hati-hati daw mga Pilipino. Ngayon mga sangga, itong si ate, ng real talk po mga sanggay. Viral po yung kanyang pang-real talk dito. Oh. Marami pong nagkomento, nasa 6,000 na po yung nag-comment at mayroon pong 5,000 or almost 6,000 shares. Sobrang dami. Sabi niya dito mga sangkay, divided kasi kayo ang nanggulo at gustong makabalik sa pwesto. Pakinggan po natin. Sabi ni Baste, ngayon lang daw niya nakita na ang bansa natin is very divided. Magmula daw sa mga ibang presidente, no, binanggit niya, ngayon lang daw talaga divided. Ngayon lang daw, divided. Ngayon anong banat dito ni ate? Ngayon lang naman nagkaroon ng mga Duterte na hindi sumusunod sa batas. Uy, matindi yun At tanongin kita, Baste, Ayan na, Baste, makinig ka. sino ba ang nanggulo sa Pilipinas? Sino daw yung nanggulo sa Pilipinas? Ayan na nga. Alam nyo, okay rin no, na may mga taong nakakaintindi sa nangyayari ngayon sa ating bansa kung bakit nangyari bakit si FPRRD na natuluyan po sa dahig, mga sangkay, bakit pinabayaan po ni PBBM, bakit nangyayari po ngayon mga sangkay itong division ng mga politician sa Pilipinas, itong panggugulo sa politika, okay din na may mga nakakaintindi. At least mga sangkay, hindi na po mismo nanggagaling kay PBBM yung sinasabi, kundi galing po mismo sa mga kababayan natin. Di ba kayo? Kayo yung nagmumura sa Pangulo natin. Ayun. Legit yun, mga sangkay, di ba? Try nyo i-research. Ilang beses ni VP, no? Binakbakan ang mga Marcos. Kahit po si PRRD. Simula pa lamang po mga sangkay, di ba? Nung tumatakbo pa lamang po si PBBM. Sa pagkapangulo, meron na pong mga patutsada na hindi po natin alam kung bakit gano'n mga sangkay. Wala namang ebidensya. Up to na, walang ebidensya. Matatapos na lamang po ang termino ni PBBM, wala pa rin na ipapakitang ebidensya. Alam niyo yung rason nila mga sangkay, lalong-lalo na yung about sa pulburon. Sabi po nila, hindi. Kasi nabisto sila mga sangkay na nagsisinungaling. Ngayon, wala silang maipakita na ebidensya, lalong-lalo na po yung USB na sinasabi nila na naroon daw po yung video. Ngayon, di nila maipakita. Ngayon, sabi nila, hindi kasi, ang palusot nila, hindi kasi namin pwedeng ipresenta yun sa ganito lang, dapat sa korte. Guys, may korte tayo. 'Di ba? Pambira. Nakailang hearing na po doon sa House of Representatives. Nagkaroon po ng Quadcom, nagkaroon ng Tricom. Bakit mga sangkay? Wala pa rin pong inilalabas. Ibig sabihin lamang po niyan, sinungaling. 'Di ba? Nagsisinungaling sila. Pambihira mga sangkay. Nagsisinungaling sila na kunwari, ito si BBM, gumagamit ng pinagbabawal na pulburon, pero walang ebidensya.
daling sabihin yan eh. Kahit nga ako, pwede kong sabihin yan sa kahit na sinong tao. Pero doon pa rin po tayo magkakatalo, ano ang ebidensya. Diba? O ngayon, diretso tayo. Rally ng rally. Gusto pababain ang Pangulo natin. Hindi Mhm. kayo nakikipag-cooperate. Ayun, di nakikipag-cooperate. Totoo yun, mga sangkay, di ba? Pansin naman po natin yan lahat. Hindi po talaga sila nakikipag-cooperate. Mula pa lamang po nung umpisa ng panunungkulan ni PBBM, di ba si PRRD kagad ang isa sa mga naunang bumanat dyan, mga sangkay. Hindi nga po, kaya nga po hindi niya inendorso, di ba? At yung tatay mo pa, yung nanguna, Yun yung sinasabi natin. para hiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Hmm? Kaya ako ngayon nagsasabi ka na very divided ang bansa natin. Aba, tingin-tingin kayo sa salamin. Aha, Dahil kayo ang dahilan kung bakit divided ang ating bansa. ayun. Tindi nun, mga sangkay. Lagi ko naman yan sinasabi noon pa na ang rason kung bakit nagkakagulo-gulo ngayon, kahit yung unit team, nawasak mga sangkay, ang rason bakit nagkasira si PBBM at VP Sara, dahil din po sa mga patutsada. Kapatid ni VP Sara, bumanat. Si Tatay Digong, bumanat, mga sangkay. So, hanggang sa umabot sa punto na nagkaroon na po mismo ng hindi pagkakasundo yung dalawa, nagkasira. At ito ngayon, mga sangkay. 'Di ba? May malaking gulo na nangyayari sa pagitan po ng mga Duterte at mga Marcos. Pero guys kung nanahimik na lang sana sila, kagaya po ng mga ibang presidente, 'di ba? Nung tapos na po sila sa kanilang termino, talagang nanahimik sila. Tapos na eh. Ano pang gagawin mo? Wala ka nang magagawa dyan. Iba na yung Pangulo. So it's time to, mag-rest ka na, kasama mo na ang pamilya mo. Ganon mga sangkay. Kaso nga lang, ang problema, sabi pa nga ng iba, atat daw mga sangkay, makabalik sa pwesto. Ayun, di umano sa iba. Dahil hindi kayo marunong magpasakop sa gobyerno. At Ayun. sabi ni Bas, Alam niyo guys, totoo yun mga sangkay, no? Ayaw talaga nila magpasakop eh. Parang ang hirap po para sa kanila na magpasailalim kay PBBM. Ngayon, tingnan po natin yung mga komento dito. Ang dami nag-comment eh. 6,000. Ang bihira. Sabi dito, ganyan sila. Sabi ni Shoni, ganyan sila. Kung ano ang sinasabi, balandra sa kanila. The nerve. Sabi dito, yes, Duterte ang mga nanggugulo sa Pilipinas. Sana mawala na ang mga Duterteng walang respeto sa kapwa. Naku po. Tama ka dyan, sister. Tama ka po, ate. Yes, correct po, ma'am. Gahanap tayo ng pro Duterte na comment eh. Sabi naman ng isang mga sangkay, common denominator ng mga Duterte, DDS at China, yung mga kabalbalan nila, ibinibintang sa iba. Yung babaligtarin ka, tas mahilig mang-bluff. Manakot, magbanta. Pero totoo din, mga sangkay, narinig din po talaga natin yan, di ba? Ito, pro Duterte ito mga sangkay. Build program, yan ang nagawa niya. Kung may passport at driver's license ka na 10 years validity, yan. Kung wala bayad ang anak mo sa tuition, tanungin mo si Senator Bam, si FPRRD din. Nako, balikan natin yung video ni PBBM. Matagal na po nilang isinusulong yan mga sangkay. Nila Pangulong Bongbong Marcos. Pambihira. Tama ka dyan, ma'am. Tama po kayo. Yes, true. Sila ang nanggulo. Well, ano po ang inyong opinion? Kung kayong tatanungin mga sangkay, pabor ba kayo sa sinabi po, sa isiniwalat ni ate tungkol po kay Baste Duterte at sa kanyang pamilya? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Guys, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dito, hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Napakagaganda ng topic natin dito. Alright? Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.